Sa video natin ngayon, testingin natin itong aftermarket SSD heatsink na nabili ko sa Shopee. Titignan natin kung ma-improve natin yung temperature and or yung performance ng SSD na gagamitin natin ngayon. We will test this aftermarket heatsink natin sa Lexar NM790. Based dun sa recent video natin, yung write speed ay later on ay bumababa sa benchmark resulting sa lower score sa Crystal Diskmark. We will see kung ma-fix ng heatsink na to yung problema na yun. First, paano ba natin i-attach itong heatsink sa SSD? Ang gagawin muna, ikabit yung thermal pad sa heatsink and then sa SSD. Then we will use these rubber bands na nakakabit sa iba't ibang part ng SSD para ma-attach yung heatsink sa SSD. I suggest na gumamit kayo ng tool na kagaya ng ginagamit ko para mas mabilis nyo ma-stretch at ma-move yung rubber band sa SSD. Dahil nung tinry ko na kamayin, nahirapan ako. Sa pamamagitan ng rubber band, nako-compress yung thermal pad sa mga components na nag-heat gaya ng controller at no non-flash para ma-transfer yung heat from the SSD. May kita nyo rin na hindi evenly distributed yung placement ko sa bands. Nilagay ko siya dyan para mas makompress yung pad sa controller dahil nandyan na part yung controller ng SSD na to. Tinest natin itong SSD with heatsink natin sa Crystal Diskmark at 25 degrees thermostat. Iko-compare natin itong resulta na to based dun sa data ng recent video natin under the same conditions. Ililink ko sa baba yung video na to kung gusto nyo makita. Titingnan natin yung read and write speed at yung temperature ng controller at nung NAND. Di na ako nag-compare ng extreme test dahil yung ambient temperature natin might be really different dun sa nakarang video natin at pwede maapektuhan yung results natin. Pero we will still see kung ano magiging resulta sa hot ambient temperatures. Sa read speeds natin sa Crystal Diskmark, kung mapapansin nyo, wala masyadong difference compared sa walang heatsink. Na-reach niya pa din yung speeds dun sa near advertised na 7,400 megabytes per second na read speeds niya. Mas okay sana kung tumaas at mas malapit. Pero kahit ilang ulit ko na yung test, ganun pa din yung results na nasa around 7,000 to 7,100. Sa temperature during read speed test tayo nakakita ng difference. Sa non-temperature natin nakita tayo ng almost 10 degree temperature drop during benchmark. This means effective yung heatsink sa pagkukul ng components ng NVMe SSD. Unlike din sa test natin na walang heatsink, itong may heatsink ay never nag-reach ng 75 degrees. Sa NVMe controller naman, again, nakakita tayo ng difference pagdating sa temperature. Meron silang 19 degrees difference sa peak temperature nila at on average around 17 degrees difference. Dumako naman tayo sa write speeds natin. Based nun sa specification ng SSD, kaya nitong up to 6,500 sequential writes. From our recent video, sandali lang siya nag-i-stay ng 6,500 speed and later on bababa yung speed niya. The good thing is, with heatsink, yung SSD natin ay nagstay consistent sa write speed at na-reach yung advertised speeds niya sa benchmark. Sa non-flash temperatures naman, both ay nag-peak pa din ng 75 degrees under load. Yung difference lang nila ay yung may heatsink ay mas lower mag-ramp up ng temperature at sandali lang nagstay sa 75 degrees during benchmark. Kung makikita nyo din, mataas yung starting temperature ng test na walang heatsink. Yun ay dahil yung read test sa benchmark na nauna ay nag-reach ng 75 degrees at tinagaan ng bumaba. Samantalang yung may heatsink ay di pa na-reach ang 75 degrees bago mag-write test. Sa controller natin during sequential write test, meron tayong difference pagdating sa temperature natin. Again, very noticeably lower yung temperature nila. 10 degrees difference sa peak at almost 10 degrees din on average. Based from all of our results, talaga nakatulong yung heatsink natin sa pagpapababa ng temperature at pag-reach ng maximum performance ng NVMe SSD natin. Nalaman din natin na still, yung non-flash ng SSD natin ay nag-reach pa din ng 75 degrees sa writes. Pero sandali lang siya at di nakaka-apekto sa speed ng SSD sa benchmarks. Sa controller naman natin, very noticeable ang pagbaba ng mga temperatures natin. During extreme benchmarks naman, read and write speeds are good and near sa advertised speed ng SSD. Although hindi ganun kainit ng mga oras na to dahil umulan. Based from all the tests, i-recommend ko ba na maglagay at gumamit ng SSD heatsink sa NVMe SSD? It depends. In short, kung Gen 3 SSD ang gamit nyo, I think hindi naman kailangan gumamit ng SSD heatsink dahil hindi naman sila nag-generate ng ganun kalaking heat sa speed nila. Pero, if you have Gen 4 SSD at merong speed na around sa SSD na to, I suggest na gumamit ka ng SSD heatsink para at least makapag-perform yung SSD based sa specifications niya and malesen yung heat na meron ang SSD. Pero still, I would highly suggest na i-test muna bago kayo bumili ng SSD heatsink. You can use yung mga software na ginamit dito gaya ng Crystal Diskmark at HW Info para i-check yung temperature ng NVMe SSD nyo
kung na-reach niya ba yung speeds na dapat sa kanya o okay ba yung temperature ng SSD under load. Ito naman yung pros and cons ng SSD heatsink na binili ko. For pros, manipis siya. Ibig sabihin, kaya niya mag-fit sa mga laptops. Pero this does not mean na pwede to sa lahat ng laptops. Dapat, check pa din kung merong space para sa heatsink na to sa SSD part para sure na mag-fit. Another thing is nag-offer siya ng solution sa mga SSD na walang kasamang heatsink para sa mga Gen 4 SSD. For cons naman, yung main way para mag-stick at mag-compress siya sa SSD ay using rubber bands. Although mukhang matibay naman yung bands, mas maganda na periodically i-check yung bands for possible na sira. This one is nitpick lang naman, pero yung thermal pad could be better. Syempre, this is just a thermal pad na kasama sa package na kahit papano pasok sa budget, kaya dapat i-manage yung expectations. Fortunately, pwede naman palitan yung thermal pad ng mas maganda. Few things to keep in mind. Ginamit ko to sa single-sided SSD kaya meron lang akong heatsink sa isang side. Meron kasi mga SSD na may non-flash both sides. Di ko alam kung pwedeng bumili ng dalawa tapos i-fit. Pero personally, kung double-sided yung SSD nyo, I suggest na mag-try ng ibang heatsink na good for double sides. Kung gusto nyo i-check kung saan ako bumili at pwedeng bilhin, pwede nyo i-check yung link dyan sa description. So yun lang guys, don't forget to like, comment, and subscribe. See you again next time.